Dako naman tayo dyan sa Kamara. Pondo naman para sa benepisyo ng rank and file government employees tinapyasan sa Senate version ng 2026 budget para idagdag sa discretionary pork barrel funds ng LGUs. Detalye ng balita mula kay Radyoman Grace Mariano. RMN Live Report! Isinuwalat nga ni House Deputy Minority Leader at Acting Teachers Party List Representative Antonio Tino na tinapyasan sa Senate version ng 2026 National Budget ang alokasyon sa benepisyo ng rank and file ng mga empleyado ng gobyerno kasama ang mga guro at mga health workers. Sabi ni Tino, ang nabanggit na pondo ay inilaan ng Senado sa 17.9 billion pesos na dagdag sa discretionary pork barrel funds para sa mga lokal na pamahalaan. Ayon kay Tino, pinalaki ng Senado ang allocations to local government units, kaya halos na doble ang local government support fund mula 20.2 billion pesos patungong 38.1 billion pesos. Dismayado si Tino na binawasan ng Senado ang miscellaneous personal benefits sa funds ng 55 billion pesos mula sa orihinal na 111.5 billion pesos na siyang nakapanoob sa National Expenditure Program mula sa Malacanang. Dinitinyo sa LGU pork ng Senado ay nananatili ang kinaguriang hard pork na nasa mga kalsada, tulay at mga multipurpose buildings, pati na sa flagship infrastructure projects na nagpapahintulot sa walang limitasyon na large-scale construction katuwang ang mga national government agencies. Bunso nito'y tahasang sinabi ni Tino na kabalinto na ang pinupuna ng mga senador ang patronage-based medical assistance fund na pinalaki ng Kamara, gayong hinayaan naman nila ang mga opisyal ng LGU na gawing kapareho sa pamamagitan ng mga medical assistance, ayuda at iba pa. Kasama mo sa DCXL, RMN Manila, Radyoman Grace Mariano, Tatak RMN.